Sumainyo ang Panginoon. Ang lalaki ito ay umuwi hinalulutan ng Diyos. Nawa tayo ay umuwi ng hinalulutan ng Diyos. Sino ba kayong nais ng kalugdan ng Diyos? Panyaya, ngayong kaalagaan ng kababaang kalooban, very controversial ang ibanghelyo natin sa araw na ito. Bakit? Kasi ito ay nagpapayag ng dalawang lalaki. Dalawang tao na pumasok sa templo ng Jerusalem. Isang Pariseo at isang publikano. Isang makita natin na mas pinagura ng Jesus alay. Yung makasalanan. Pero hindi niya pinagura, gawa ng kanyang kasalanan. Pinagura niya, gawa ng alay. Kababaan ng kalooban. Hindi naman pinag-uusapan nito kung sino yung mas masama. Pero paano natin napakahalaga yung kababaan ng kalooban. Kasi bahagi yun. Kasi itong ibanghelyo natin ngayon, ito yung sinasabi mismo ni Jesus. Pareho, patungkol kami sa kaliwanag ng pinagmamalulo namin. Sinabi ni Jesus ang dalinhagang ito sa mga tao na ang tingin sa sarili matuwid. Pero umahamak naman sa kapwa. So bahagi yun. Sapagkat yung tunay na pagiging matuwid ay hindi dapat umahamak sa kapwa. Kasi kung makikita natin, ay sabi na natin, controversial na rin natin, hindi pinabura na yung siya. Natin na rin pwede. Well, hindi naman sinabi kung talagang hindi siya nangangalunya sa ating sarili. Hindi siya nangangalunya, hindi siya nagnanakaw. Hindi siya magnanakaw. At bahagi ng usahan na rin ay ipinamanin natin. Hindi rin mandarala. Siya ay nag-aayuno. Nag-aayuno ng 2 beses sa loob ng isang linggo. Ay man, pag-aayuno natin, wala, kawayo sa iyo. At yung ating inutusin mo tayo na ngayon, 140 lang. No? Sa panahon ng Jesus, ang ayuno ay ano? Pag sinabi mong pag-aayuno, yung katulad ng pag-aayuno ngayon ng Muslim, inuwanan nila yan sa mga Hudyo. Ano yun? Yung kapag may araw, hindi sila kakain. No? So, bahagi yun. Ay para na rin intermittent fasting, 12 hours. So, biro mo, sa loob ng isang linggo, ay 2 beses kang mag-aayuno. Pwede ka naman kumain, kaya pagsabi ka ng gabi. So, bahagi yun na makita natin. Ano ba yung sinabi nito? Yung nagbibigay ng ikapo sa lahat ng kanyang kinikita. So, every time nakikita siya, na siya, ibibigay niya sa templo. So, sino ba sa akin na kapag-ibigay na ikapo? Regularly. So, paano kung sa kanyang natin na itong tao ito ay ang tingin sa kanya, sa kanyang sarili ay isang mabuting Hudyo. Kaya, yun ang isang problema. Hinaamak niya ang kanyang kapwa.
Pinabura ni Jesus yung taong makasalanan, hindi gawa ng kanyang pagiging makasalanan. Publikano. Pag sinabi namin publikano, ay tawagin natin ay patently known sinner. Hindi yung akala lang nila. May mga pagkakataon na akala ng bayan, ikaw yung mga hindi. Talaga, ikinuturing nila ng makasalanan. Ano yung mga panahon na yun ay tinuturing ng mga kasalanan, tax collector, mga babae, mababa-alipad. Yun ang mga tinuturing ng mga kasalanan ng panahon na yun. Essentially, nabilang siya roon. So, bahagi yun. Pero ano yung nakita niya? Kababaan ng Lord. Bakit pinuring niya Jesus? Kasi yung tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kababaan ng kalooban. Doon lamang namin makikita yung tunay na pagbabago. Hindi lang yung simula. Ngunit yung pagbabatunay na buhay kabanalan. Hindi pwede hindi ka magkaroon ng kababaan ng kalooban kung ikaw ay tunay na banal. Sapagkat yung tunay na kabanalan ay pagkilala ng alin. Hindi lamang pagsunod dahil ito yung banal, ngunit pagkilala ng alin, isinusuko mo ang iyong sarili sa harapan ng tunay na banal. Kaya nga ako maganda rin yung unang pagbasa na narinig natin sa mga sila. Anong sabi dito? Ang panalangin ng mga abang ay tumatagos hanggang langit hanggang makararating ito sa kanyang parungkulan. Kaya tingnan din natin, baka kaya hindi sinasagot ng Diyos yung ating panalangin. Isa, maaaring pwedeng maging dahilan. Ay dahil sa ating kawalan ng kababaan ng kalooban. At ito yung ikaw namin sa harapan ng kalooban. Magkaroon tayo ng kababaan ng kalooban. Katulad ng bawa ng ano. Ngayon, no? Huwag yung iba, yung mga kung tawagin namin yung mga allegedly, mga corrupt officials namin, kung yung iba sila, ipupusan sila. Hindi na mulugan na tayo lumalaban ng tama, mumurahin namin sila. Lalo na tayo magkamarasala. Walang kababaan ng kalooban doon. Hindi dapat natin yung pinagkamarasala yung kanilang pagkakasala. Bahagi yun ang pagkakasala natin. So ito ay applicable sa lahat ng uri ng tao na sa tingin natin ay mas makasalanan kaysa sa amin. Kasama rin dito sa ating pag-iwang ay naalala natin katulad din naman dito sa pasimula ng walang pag-iwang ng misa na sa mga kapatid natin na sa Talabuan, Prison Awareness Sunday. So ipanalangin natin yung ating mga kapatid na bilanggo at makita ko na natin ay prison ay hindi lamang pinitin. Hindi lamang sila ay makapagbayad sa kanilang mga kasalanan ulit-ulit. Sila rin ay magbago. Hindi makita natin ang corrective, tinatama. Ay kung isa nakakalungkot, hinulong mo nga sila. Ay sa loob ng tulungan, nagkaroon ng koneksyon. Yung mga gumagawa ng masama, paglabas nila, ayun, nasa ng koneksyon para gumawa lalo ng masama. Yung ipanalangin natin na nawa yung tulungan ay hindi lang pilitin ko rin
kulungan, magbago. Hindi lang nabayaran ang kanyang utang. So, ipanalangin natin. Kung paanyayari naman ang mga obispo ng Pilipinas, kasama na rin ang mga obispo. Sabi nga natin, kaysa sa magkano tayo ngayon sa mga kurang, ay magsuot tayo ng puting lamig. Pag-araw ng linggo, hindi kaya maglalagay tayo ng ribbon na puti. Para ipanalangin natin na ating bayan ay tunay na magkaroon ng kababayan ng panunumang na maiwasan ang lahat ng uri ng korupsyon at pagdaraya. Dahil ang pagpapanibago at ang tunay na kapananan ay nagsisimula sa kababayan ng kalooban. Tingnan natin sa tunay na Panginoon. Bigyan mo kami ng puso may kababaan ng kalooban.